bago ko umpisahan ang paliwanag ko tungkol sa anxiety depression, kung bago ka pa lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang ma-update sa mga susunod ko pang video kung paano ma-overcome si anxiety at yung alagad niyang si feeling uncomfortable. Magandang araw mga ka-anxiety. Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman tungkol sa anxiety, depression, kung paano ba ito ma-overcome. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa 5 dahilan kung bakit hindi na nakawala sa cycle ni anxiety disorder ang nakakaranas nito. Pero gusto ko lang malaman nyo na kahit gaano pa yan katagal na nakakaranas kayo ng anxiety disorder, depression, ay recovery is possible. Kaya umpisahan na natin. Unang dahilan kung bakit hindi na nakawala sa cycle ni anxiety disorder ang nakaranas nito ay wala silang alam o kaalaman tungkol sa kung ano ang nararamdaman nila at nangyayari sa kanila. Kaya patuloy pa rin silang nahuhumaling sa mga kakaibang pakiramdam na ito. Ito yung sinasabi ko na hindi nila naiintindihan dahil naniniwala sila na yung pakiramdam nila na anxiety disorder ay harmful. Pangalawang dahilan, naduduwag silang harapin yung mga sintomas ni anxiety disorder, lalo na yung panic attack dahil sa paniniwala nila na ito ay delikado. Kaya nagkakaroon sila ng ugaling pag-iwas. Ang pag-iwas kasi kay anxiety disorder, lalo na kay panic attack, ay nakakagawa ka ng panibagong problema tulad ng kinukulong mo ang sarili mo sa kulungan ng walang rehas at marirealize mo na lang na taon na pala ang lumipas ay ganun ka pa rin. Pangatlong dahilan, hindi kayang magtiis, gusto ng instant na paggaling. Ang taong gusto ng instant na paggaling ay ayaw dumaan sa recovery process ni anxiety disorder o panic attack. Ito talaga ang isa sa dahilan kung bakit na-stack up na o hindi na nakawala sa cycle ni anxiety disorder ang isang taong nakakaranas ng anxiety disorder at depression dahil walang instant na paggaling kasi ang isip at katawan natin ay pagod at kailangan niyang magpahinga. Kapag wala kang pagpapasensya sa sarili ay hindi mo talaga mabibigyan ng pagpapahinga ang pagod na isipan at katawan mo. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi ka makaalis sa cycle ni anxiety. Pang-apat na dahilan, ayaw nilang tanggapin ang mga pangit nilang nakaraan o karanasan. Ayaw nilang tanggapin yung mga sintomas ni anxiety disorder o panic attack, depression. Kaya nakakabuo sila ng panibagong problema tulad ng galit, paninisi at pang-aaway. Kaya yung nararamdaman nila na pangit na pakiramdam o feeling uncomfortable ay nilalabanan nila, pinupuksa nila, pinapalayas nila. Kaya hindi nila alam na kapag pinapalayas nila ang pangit na pakiramdam ay pinapalayas din nila si recovery. Uulitin ko, yung pagpapalayas sa pangit na pakiramdam ay parang pinapalayas mo na din si recovery. Kaya yan ang dahilan kung bakit na-stack up sila sa anxiety nila. Panglimang dahilan, ang pag-inom ng gamot dahil sa paniniwala nila nagagaling sila. Ang gamot kasi ay hindi naman yan si recovery. Kasi kung talagang si recovery yan, lahat sana ng nakakaranas ng anxiety disorder, depression ay nakarecover na. Pero hindi naman. Ang gamot kasi yan ay support lang. Pero hindi ko po sinasabi dito na itigil nyo ang pag-inom ng gamot. Kung yan ang nagpapagaan sa pakiramdam nyo ay ituloy nyo lang kasi
personal choice nyo yan. Bali, ang ginagawa ko lang dito ay binibigyan ko lang kayo ng kaalaman. Meron akong kwento. Nakilala ko lang sa isang group at ang diagnose sa kanya ay panic disorder, panic attack. Dahil daw sa asawa niya, sinasaktan siya ng physical, verbal at emotional abuse. 5 taon daw siyang nag-drug therapy at regular yung check-up niya. Tuloy-tuloy daw yon, walang hinto. Naging maayos yung pakiramdam niya sa drug therapy niya. Okay naman daw lahat. Pero pagkalipas ng 5 taon, pinatigil na sa kanya ng psychiatrist niya ang pag-inom ng gamot. Kaya nung tinigil niya yung pag-inom na ng gamot ay bumalik talaga yung panic attack niya, yung panic disorder niya. Kaya sabi ko sa kanya, bakit hindi ka bumalik sa psychiatrist mo? Sabi daw ng psychiatrist niya, hindi na daw kailangan na uminom siya ng gamot dahil may posibilidad daw na hindi na daw siya kakalma sa ininom niya na gamot dahil matagal daw niya yun na ininom. At siya rin ang nagsabi sa akin na hindi naman daw talaga nawawala ang panic disorder. Babalik at babalik daw yan. Sabi ko sa kanya, kaya mo lang nasasabi yan kasi hindi mo naiintindihan yung nangyayari sa'yo. Yung time na yon hindi na kami nakapag-usap dahil iba siguro yung paniniwala niya sa paniniwala ko. Kasi nga, sabi ko nga, ihaharapin niya yung ganong pakiramdam na wala siyang kaalaman. Kaya lagi siyang sa emergency pumupunta. Yun yung sabi niya sa akin, kapag inaatake daw siya, sa emergency daw siya pumupunta. Kasi nga, hindi naman na daw talaga yun mawawala. Pero mali kasi yung sinabi niya. Kasi yung pakiramdam niya kasi kapag inaatake siya, dahil yan sa judgmental niya, sa sarili niya, na kapag inatake siya ng panic attack niya ay sinasabihan niya na ito ay delikado. Kaya pag sinabi mo kasi na delikado yung panic attack mo, kahit wala ka naman sa delikado, yung katawan mo talaga ay magre-react din yan na ikaw talaga ay nasa delikado. Kaya isa rin to sa dahilan kung bakit hindi na nakawala sa cycle ni anxiety disorder ang nakakaranas nito. Dahil ang paniniwala niya ay ang gamot ay gamot. Ang dapat na gawin para makawala sa cycle ni anxiety disorder, depression ay kailangan nyo ng knowledge, courage, patience at acceptance. Yung knowledge na sinasabi ko, ito yung kapag inaatake ka ay pabayaan mo lang. Bali, yung atake sa'yo ni anxiety disorder o yung panic attack mo ay diyan ka kumuha ng kaalaman. Yung ibig kong sabihin na kaalaman, gawin mo siyang teacher mo para malaman mo kung gaano siya kalakas o hanggang saan yung kapangyarihan niya. Kasi kung malalaman mo kung gaano siya kalakas sa pamamagitan ng atake niya sa'yo, ay madidiscover mo kung ito ba ay may kapangyarihan o wala. Kasi malalaman mo naman yan na wala yang kapangyarihan dahil hindi ka naman niya kayang ipahamak. Paano ko nasabi na hindi ka kayang ipahamak? Kasi nga, ilang buwan mo nang nararamdaman yan. Ilang taon mo nang nararanasan yan. Napahamak ka ba? Di ba hindi? Kasi yung akala natin na feeling uncomfortable na yan o pangit na pakiramdam ay pangit talaga. Pero hindi natin alam na yan pala ay recovery process. Kaya ayaw natin sa ganyang pakiramdam ay dahil hindi natin naiintindihan. At kung naiintindihan mo na yung ganyang pakiramdam ay kailangan mo siyang tanggapin. Dahil ang pagtanggap ay ang pahinga ng utak natin. Ang anxiety disorder, panic attack, depression, depersonalization o pangit na pakiramdam ay isa lamang pagod na isipan na gustong magpahinga para ma-refresh ang sarili. Pero hindi mo binigay dahil hindi mo nga alam ang gagawin. Yung akala natin na itong mga pakiramdam na ito ay isang pagdurusa. Pero kung pag-aaralan mong maigi ay hindi naman pala, kundi ito pala ay isang wake-up call na ibig sabihin ay kailangan mo nang baguhin ang sarili mo at kailangan mong mabuhay sa kasalukuyan, hindi sa nakaraan at sa kinabukasan.